Mad Flow Music. San Pablo Norman patay gutom. Norman pangit patay gutom. Norman patay gutom. Patay gutom si Norman. Norman hampas lupa. Strong Igorot at work! Kahit kung lang sabihin, pumunta ka, talaga matapang ka! Makagago! Boy! Norman pangit hampas Pare, sa inidoro ko natutulog, pare. Hampas lupa Galingan mo si ba? Norman. Kayo ang mga tunay na demonyo! Ito. Okay. Bira. Oo. Kaya man sa Napol ko mo. Ang bira. Oo. Dyan na lang kumikita aking BFF tatanggalin nyo pa. Nako Lakay, mukhang ipapatake down niya ng Napolcom. Alamin nga natin ang detalye mula kay RH5, Val Gonzalez. Val. Pirella at Mayor, pinag-aaralan na ngayon ng National Police Commission o NAPOLCOM ang posibilidad na ipatake down o ipasara ng tuluyan ang mga social media pages ng dating preso na si Norman Mangusin na nagpapakita. Grabe ka naman. Uy. Kung Oo, makaano ganun. ka, huwag mo nang ganun yung aking BFF. Dating preso, sobra ka naman. Iba na kulong naman siya. Ayan. Oo. Kakosa na lang. Kakosa na lang. Kakosa na lang daw. Huwag masyadong masakit, Val. Pakisabi, namimiss na raw sa City Jail. Gamitin na lang natin yung international standard sa pagtawag doon sa mga nakukulong. Ano? PDL. PDL. Ayan. Dating persons deprived of liberty na si Norman Mangusin na nagpapakilalang si Francis Leo Marcos. Ito'y kasunod ng pagsusuot ni Mangusin ng police uniform at gawing katatawanan at bastusin ang uniforme ng pambansang pulisya. Ayon kay NAPOLCOM Commissioner Attorney Vicente Calinisan, seryosong komisyon sa paghahabol ng mga kaso laban kay Mangusin na tinawag niyang clout chaser o taong papansin. Sa katunayan, ani Kalinisan, nagpadala na ng timang NAPOLCOM sa mga korte sa Baguio, Caloocan, Pampanga, Maynila, Quezon City at Makati para tingnan ang status ng serye na mga kasong nakasampa laban kay Mangusin. Sa ngayon ay nakikipag-ugnayan na rin ang NAPOLCOM sa pamunuan ng Meta at management ng iba pang social media companies para sa planong pagpapatake down sa mga account ni Mangusin. Una nang inatasan ni Commissioner Calinisan ng NAPOLCOM Legal Affairs Service at Inspection Monitoring and Investigation Service para makipag-ugnayan sa PNP at ihanda na ang mga kasong paglabag sa Article 179 ng Revised Penal Code laban kay Francis Mangusin. Ako si Val Gonzalez, DJ Rates, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Na iba na apelido ni Kulaong, naging Francis Mangusin na. Ba't naging Francis Mangusin? Ginagawa na lang talaga kan si Kulaong, ano? Ginagawa na lang talagang ano, katuwa-tuwa talaga tong si Kulaong, ano? Wala nang ano to, wala nang kumbaga hindi na po to ginagalang. Ano kaya yung ano sabi yung kaso? Ano yung kasong yun? Ihanda na ang mga kasong paglabag sa Article 179 ng Revised Penal Code laban kay Francis Mangusin. 179? Ano kaya yung 179 na yun? Okay, Article 179 ng Revised Penal Code. Hindi ko alam ano ba yan? Yung illegal use of uniforms or insignia. Yun pala yun. Ano ang ibig sabihin nito? Ilang taon ba kulong nito? Depende sa sitwasyon. Karaniwang parusa ay aresto manor o multa. Kulong din pala. May kaukulang-kulong nga talaga itong si Kulaong. Ito si Ralph Calinisan ng NAPOLCOM, si attorney. Siya nga daw po ay nag-request na kay Attorney Aboy ng CICC
Na para daw po sa pag-take down at data preservation ng social media accounts ni Kulaong. Ito po yung ito po yung naging resulta ng mga pag-iingay ni Kulaong. Ito ang naging resulta ng katarantaduhan ni Kulaong. 'Di ba? Ngayon, bakit hindi ko nakikitang nagagalit si Kulaong dito kay Attorney Ralph Calinisan? Naalala ninyo yung nahuli siya ng LTO o nakita siya ng LTO na nagdadrive ng walang lisensya? 'Di ba galit na galit siya kay Lacanilaw, pinagmumumura niya, binabalahura niya, tinatarantado niya. Ba't ngayon, Kulaong, binabanatang ka ng NAPOLCOM chief? Abay, dapat ginagawa mo rin dito kay Attorney Ralph Calinisan ang ginagawa mo noon kay Lacanilaw. Kasi alam mo, Kulaong, parang kapag hindi mo yan ginawa, parang duwag ka. Wala ka pala eh. Diba? Kasi doon kay LTO Chief Lacanilaw, grabe ang pambabalahura na inabot ng tao na yon, taong gobyerno na yon. Ginawa lang naman niya ang trabaho niya. Nag-drive ka ng walang lisensya, nag-drive ka ng wala ka pa, nag-drive ka muna ng walang seatbelt, kaya yung lisensya mo ni-revoke. Galit na galit ka. Ngayon, kinakalaban ka ng NAPOLCOM chief. Kulaong. Ba't parang wala kaming nakikitang pagmumura dito? Ba't wala kaming nakikitang pagwawala mo dito? Abay, dapat na kinakalaban mo rin to't minumura mo din to. Katulad ng ginawa mo kay Lacanilaw. Bakit? Abay, mas matindi gagawin ito sa'yo. Kay Yusek Lacanilaw o Asek Lacanilaw, nawalan ka lang ng lisensya. Dito kay Attorney Ralph Calinisan, matindi gagawin sa nito. Ipapasara ang channel mo. Bawal ka nang gumawa ng social media accounts pag ganyan. Bawal ka nang mag-YouTube, TikTok, Facebook, lahat. Instagram, Threads, YouTube Short, wala na. Bawal na. Pwede siguro OnlyFans, no? OnlyFans. Si Kulaong, mag-OnlyFans na lang siya o kaya sa sa mga kung ano-anong mga website, mga kabastusan. Total naman si Kulaong bastos naman 'yun eh. Gustong-gusto niyan yung kabastukan eh. Mga kabulastugan, katarantaduan. Doon na lang kaya siya. Si Kulaong. Kasi katulad nito, si Ralph Calinisan, matindi ang kanyang gagawin dito. We also coordinated with the PNP Anti-Cybercrime Group last Tuesday also for the same matter. They are on top of it. Sabi mo, Kulaong, magwi-witness sa'yo ang cybercrime. Tapos ngayon, kumakampi na sila kay Chief Calinisan. Pagalitan mo cybercrime, Kulaong. Sabi mo, mag-testify o magwi-witness sa korte. Pabor sa'yo ang PNP Cybercrime Group. Eto pa, I also received the field reports of our NAPOLCOM IMIS yesterday, and I also gave my comments on the draft criminal complaints prepared by the NAPOLCOM Legal Affairs Service. The relevant agencies of government are keen on winning this battle for our policemen, our OFWs, and for the Filipino people. We will hit them where it hurts. Tell me where it hurts, my baby.
At doon ka titirahin ng Napolcom. Yari ka, Kulaong. Ayan o, salamat sa CICC, sa PNP, at sa lahat ng ating kasama sa Napolcom. Naku, Kulaong, mapapa-tell me where it hurts ka pala. Totoo po, masakit kay Kulaong yan dahil hindi na po siya makakapag-sokmed. Yan po ang ano niyan, mahirap niyan, hindi na siya makakapag-sokmed. Si Kulaong pa naman ang kanyang pag-asa'y sokmed. Bakit? Kakandidato po yan sa 2028 kaya nga ganyan yan eh. Yan po ang ano, yan po ang gusto ni Kulaong, yung mapansin. Kaya nga clout chaser siya. Kasi para po siya ay makakandidato na naman sa 2028. Manghihingi na naman ng pondo kung kani-kanino. Yan po ang gagawin niya. Nitong si Kulaong. Kaya nga po talagang isang malaking tagumpay ito kapag ito pong si Kulaong ay napasara po ang kanyang mga social media account. Ako nga nag-uumpisa na mag-download ng mga video niya. Bakit? Diba? Kapag po tinake down na yung mga social media accounts niya, hindi na natin makikita ang mga video ni Kulaong. Ida-download natin. Tama lang, maisara white ni Kulaong para wala na yabang niya. Tama. Jace, suabe kaayo. Nakakasawa daw ang mukha ni Sara Duterte. Wondering, baka natuto na o baka naman alam na niyang dapat na siyang mag-behave. Sa Bigo Live may sticker din doon. Sa Bigo yata 'yon, di ba? Joke, oo, may nasikaso ko Ramon C. Sabi ni Ramon C, dapal-dapal naman daw si Sara. Para daw timang kakandidato pa si Sara. Di ba, boss, si Attorney Aboy, UTW yan dati? Yes po, kaibigan ko po, kumpare ko po yan. Meron pa yan yung sa bago post ni FJ, may kaso din siya sa pagbida-bida niya, chain wara tayo na, yari tuloy si Kulaong. Kuya Elmer Balilo, hello po. Ate Ira, illegal use of union. Ba't nga ba tinatanong ko pa si Google? Andito nga pala si Ate Ira. Ay, nako. Arnis Pahardo, Boss Mac, natawa ko. Bakit Kulaong? Kulaong po kasi talaga yon. Kuya Gary Caba, nag-question name ni Kulaong, Boss Mac. Oo nga Francis Mangusin Goody Jerns, Kuya Mac, pa-shoutout po. By the way, magkaibigan po si Boss MG at si Sir Jack. Wala po akong pake. Hindi ko naman kaibigan si Jack Sino ba yung hayop na yun? Ako kaibigan ko si MG. Pero si Jack hindi. Jack Argota. Demonyo yung hayop ng ngungu na yun Okay, paanong gaganda ekonomiya natin kung araw-araw may naninira sa gobyerno? Yes! Pero mo ngungu ka na nga. Kaya ka ginawang ngungu para hindi ka na manira ng manira sa kapwa mo tao. Abay, ngungu na nga, naninira pa tong Jack Argota na to. Kahit sinong investor hindi mag-i-invest sa gobyernong magulo at araw-araw may banta ng destabilisasyon. Tama. Itong sila Jack Argota. Yung mga sumusuporta pa dito na mga vlogger kay Sara at kay Digo. Diyos ko. Change is coming. Naniwala ako nun sa change is coming. Yun pala, unti-unti na tayong binebenta sa China at proteksyon sa mga illegal na negosyo. Change is coming. Hindi po is coming, Change is coming. Sasabihin nila, dala-dala nila yung pagbabago, pero yun pala, bago magnanakaw pala ang gagawin. Katulad nito si Kulaong. Eto, nung kumandidato noon si Kulaong, ayan may pa yan. Nakalagay dyan noon, Francis Leo Marcos, bagong mukha, bagong pag-asa. Ang nangyari, bulok ang mukha.
walang kapag-pag-asa. Sabi ni Ma'am si Mix, drug addict po yan si Digong. Ay, oo. Totoo naman, siguro nga. Kasi umami naman si Digong eh. Umami naman si Digong. Tama, tama. San nag-search eh, dyan naman si Madam. Oo nga eh, nakalimutan ko. Sabi ni Emoy TV, kulangot si Jack Argota. Ay, ba't naman ginaganyan niyo si Jack Argota? Emoy TV. Kung galit kayo kay Jack Argota, sabihan nyo lang ng ngongo. Huwag nyo na sabihan, kulangot, wag na. Alam nyo, kung si Jack Argota, mabait na tao yan, maaawa ko dyan. Bakit? Ngungu eh. PWD. Pero yung ganyan ang ugali, PWD ka na nga, ngungu ka na nga, Diyos ko, hindi ka dapat irespeto. Kasi ikaw nga may kapansanan ka nga eh. Buhay mo nga, di mo maayos sarili mo eh. Tapos kung ano-anong paninira pa gagawin mo sa Pangulong Bongbong Marcos. Ay, nako. Wag ka na mag-spam. Ayun drug addict si Digong, inamin niya noon. Nagmamariwana siya. Yun. Totoo yan. Ate Brigera Vlog, hello po. Totoo naman yun. Wag mo nang i-spam. Sinabi niya nga talaga yun na nagdadrag siya dati. Si Digong. Ay nako talaga itong mga taon to. Kapag nasabihan ng bobo, nagagalit. Ito naman talaga. 'Di ba? Buti sana kung hindi mga bobo. Kapag naman nandito sa live ko, puro kabobohan ang pinapakita. Tapos pag nasabihan bobo, magagalit. Ano ba talaga? Puro kabobohan ang ginagawa ninyo. Kayong mga anti-government kayo. Paano ba yan? Ako po yung magpapaalam na sa inyo para sa ating Kulaong Time exclusive. Punta na po kayo sa Kulaong Time. Ilalive ko na po ito. Ayun. At para po makapagsimula na tayong mag-topic doon. So ito po ang hagdan ng Kulaong Time. Punta na po kayo doon. Naka-live na po yan ngayon. Kulaong Time na po. Okay. Sabi ni Romel Igloso, tagal kang tumitira kay FLM, wala ka pa rin napatunayan. Okay. Bobo. Gataseros, Boss G. Ayun. Punta na po kayo kaya Kulaong Time. Ayan ang ating Kulaong Time. Okay, at ano ba ma-play natin dito? Hindi ko alam kung ano ma-play natin dito. Na-miss ko to, Kulaong Time. Ayun, sige, Kulaong Time na tayo. Salamat po sa mga sumama dito sa aking PBBM Time. Punta na po kayo sa Kulaong Time. I-end ko na po ito. Thank you po. Salamat po.